grasya, 'no? Kaya 'yan ang wish ng magulang sa binyag 'pag nagbibigay ng pangalan dapat hindi yung basta-basta na nagbibigay ng pangalan, Toyota, Tamaraw, Diesel, Super, Benzina. Eh, hindi maintindihan nga yung mga pangalan, eh, pero binigyan ka ng pangalan na Grace. Kaya talagang tumpak sa pangalan mo bilang nanay 'no, na inafidari mo, itinalas mo yung anak mo sa Panginoon. Mapakagandang testimoniansa. Puwede pong mabasa yung gospel, madalian lang. Ah, Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ninyo ang Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Amang nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat po, ate. Napakaganda ng gospel natin ngayon, ano? I think yan ang sikreto para mas lumalim ang ating pakikitungo sa Panginoon. No, itong Our Father, hindi naman niya um, tinuro sa atin para i-memorize. No? Hindi yan formula. Hail Mary, Glory be, hindi yan formula to pray. Kundi yung binabasihan niyan kung paano tayo makipagrelasyon sa Panginoon. Una sa lahat, sabi, hindi raw natin makukonvince ang Panginoon dahil sa ating pagiging papagalo. Yung rinirepeat ang ano yun, inulit-ulit ang dasal. Before pa tayo magdasal, alam na ng Panginoon kung ano ang desire natin. Hindi naman ibig sabihin, Father, alam na pala ng Panginoon ang desire ng puso natin, bakit pa tayo magdarasal? No? Pero yun nga, nagdarasal tayo dahil alam natin na siya ay Ama. Nagdarasal tayo dahil alam natin na nandyan siya sa katabi natin at tutulungan niya tayo. No? Kasi marami nagsasabi, Father, hindi ako nagdarasal kasi ayaw kong disturbuhin ng Panginoon. Father, hindi ako nagdarasal dahil hindi naman ako pinapakinggan. Yung mga phrase, mga sayings na gano'n, kwan po yan, style lang po yan kasi hindi nila kilala ang tunay na Ama. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Sa gospel na 'to gusto kong ipahiwatig sa ating lahat itong tatlong punto, no? Una sa lahat, yung pag-trust Kilala. natin sa Kanya, yung fiducia natin sa Kanya, yung tiwala Kilala. natin sa Panginoon. Ang Mm. Panginoon hindi naman dapat natin kumbinsihin. Kung tayo ay anak, hindi naman kailangan na kumbinsihin ang magulang. Kasi alam na magulang kung ano ikabubuti natin eh. Hindi pa tayo hindi pa tayo nagdarasal, alam na niya kung bakit tayo umiiyak. Alam na niya kung bakit tayo hindi masaya sa buhay. Kaya ang ibig sabihin dito sa unang punto, no? Pag tinatawag natin siyang ama, ama namin, no? Hindi naman ama ko, kundi tinatawag dito Padre, Mm. Padre Nostro, che sei nei cieli. No? Uh, ang unang tinutukoy dito yung tiwala natin sa kanya. Lord, alam mo ang dinaraanan ko ngayon.
I trust in you. No? Pangalawang punto na gusto kong ipahiwatig sa atin, nakalagay dito, no? O yung sinasabi na, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ang uunahin po natin, pag tayo nagdarasal, ano ba talaga ang kagustuhan ng Diyos? Hindi yung kagustuhan ko. Pero kung minsan, pag tayo na, di ba, pag nagdarasal, pupunta tayo ng simbahan, nagdarasal tayo, laging, Lord, huwag mo akong papabayaan sa exam ko. Lord, sana pagalingin mo ako sa sakit ko. Lord, sana okay ang biyahe namin. Lord, di ba, pag tayo nagdarasal, laging ganun, laging hingi, di ba? Laging hingi. Pero sinasabi dito sa formula na sinabi niya kung paano tayo magdasal, no? Na una sa lahat, dapat natin i-sanctify ang kanyang pangalan. Ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa atin? Ito ba talaga ang gusto ng Panginoon sa atin? Yung priority. Priority. Una, yung trust. Yung pangalawa, i-prioritize natin ang Diyos. Hindi yung kagustuhan natin. No? L'aver santità non consiste, ang sanctity, hindi ibig sabihin na ano yun, na mahal ko ang Diyos. No? Ang sanctity consists nel sentire na that we know that God loves you. Since God loves us, no? Since God loves us, dapat mauna yung pagmamahal natin sa Kanya. Mauna yung tiwala natin sa Kanya. No? Huwag natin kakalimutan yung priority. Laging ang Diyos. No? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa akin? Pangatlo, and I conclude, forgive us our sins, rimette a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo. Napatawarin mo kami sa mga kasalanan, tulad pagpatawad namin sa aming mga nagkakasala sa amin. No? Yan po siguro ang pinaka medyo mahirap, no, na magpatawad sa iba. Magpatawad sa iba kung ano man ang nagawa sa atin, no? Parang hindi po yan madali. Halimbawa, patayin ang pamilya mo, no? Ano man ang gawin na masama sa pamilya mo. Kung ikaw siguro ang tatay, kung ikaw siguro ang nanay, kung ikaw siguro ang kapatid, hindi ko lang alam kung anong magagawa ko. No? Hindi ko alam, hindi na alam kung anong madaling magsalita. Pero napaka hirap itong forgiveness na sinasabi niya. Pero siya lang makapagbibigay ng grasya para makapagpatawad tayo sa kanya. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi po kaya yan. Hindi natin kaya magpatawad. Kung yung sa sarili lang natin, kailangan mag-intervene siya. Kailangan natin ng grasya. No? Diyan lang tayo kakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. No? Yung trust natin sa Kanya, dapat natin i-prioritize ang Diyos. No? Ano ba talagang gusto niya sa akin? Pangatlo, yung pagpapatawad na kailangan ng grasya niya para magkaroon tayo ng tunay na pagpatawad. Hindi yung sinasabi, Father, pinapatawad ko, pero laging may pero. Tanggalin natin itong pero. Tanggalin natin itong but. I forgive him, but wag mo natin. Lord, ikaw nang bahala. No? Vengeance is not mine, it's yours. The more na magganti ka, the more na papabayaan ka ng Panginoon. Mag-trust tayo sa Kanya. Alam niya. Siya isang ina, isang ama na nagmamahal sa atin at hindi niya tayo papabayaan. Ang gusto lang niya na maging mas malapit pa tayo sa Kanya. Amen. Nandyan pa po kayo? Hello, hello. Oh. Remind po, Brother Grover. Kung mga kapatid, sino po gusto magtanong kay Father o gustong mag-reflect ng counterfeit? Sino po magtanong kay Father, mga kapatid? Habang narin pa si Father, alam natin palaging busy si Father. Mga kapatid.
Napakaganda ng kuwan nyo, napakaganda ng gospel. Yes po, yes po. Sa panalangin, Ama namin ay naroon na lahat. Sabi nga ni, paano tayo patatawadin kung hindi tayo marunong magpatawad? Paano tayo bibigyan ng pagpapala ng ating Panginoong Kristo kung hindi naman tayo bibigyan ng pagpapala sa ibang tao? Kaya kailangan palagi tayong maging mapagpakumbaba at palagi nating sa puso ang pagmamalasakit ng ating Ama na nasa langit. Sige po mga kapatid, sino po ang gustong magtanong kay Father at mag-reflect ng kaunti? O magbahagi ng mga pagpapala ng ating Diyos sa langit. Father, kayo po ang magtanong at baka po may sasagot. Father, Sige. bakit daw po itinuturing ni Jesus na mali ang paggamit ng maraming salita sa pananalangin? Salamat po. Ano yun? Hello? Po sinasabi na po na yung katulad ng mga iba nung unang panahon, yung mga nagagaling-galingan, maraming mga salita, maraming mga panalangin na hindi naman sinasa puso. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, dapat maikli lang na panalangin na talaga namang time sa ating puso. Bakit daw po sinabi ng ating Panginoong Kristo na hindi importante ang matagal na pananalangin, maraming pananalangin na hindi naman sinasa puso. Amen. Hindi naman yung style, kundi kasi ang misa minsan 2 oras 3 oras. Kundi sinasabi lang dito na pag tayo magdasal, we must pray with our heart. Hindi yung paulit-ulit na bibig. Ano sabi niya sa gospel sa Biblia? Questo popolo me honora con dilabra, ma il cuore è lontano da me. These people, they adore me with their lips, but not with their hearts. Kaya pag nagdarasal tayo, dapat taintim sa puso. Kung ano talagang nalalaman natin, hindi yung plastikan. Ayaw yung plastikan eh. Ang Diyos, alam na niya kagad kung ano ang desire ng puso natin. No? Para Father siya sabi, kung kahit mahaba, kung talaga namang taimtim sa puso mo, walang ipinagbabawal ang ating Panginoong Kristo. Maikli man ito mahaba, na tunay na wagas at talagang taimtim na iyong tapat kayo pananalangin. Tama po ba, Father? Tama. Amen. Tama po yan. Kasi ang misa, 1 oras eh. Dito sa Italia, for 30 minutes. Ang pare, pag walang sermon, 15 minutes lang eh. Pero pag may sermon, darating na 1 oras eh. No? Pero, meron akong tanong sa inyo. Di ba sabi ni Jesus, dapat daw maging consistent tayo. No? Hindi ko alam kung alam nyo yung babae na ini-importunare yung padrone niya. No? Laging dinidisturbo niya lagi yung Panginoon. Tapos sabi sa Biblia, sa parabola, since itong babaeng to lagi akong dinidisturbo, no? Papakinggan ko siya. No? Ano ibig sabihin noon? Wala kasi nagtatanong eh. Kinukulit si Lord. Kinukulit, di ba? Kinukulit siya. Sabi nung judge, since itong babaeng to lagi akong kinukulit, o sige na nga, pagbibigyan ko. Ano ibig sabihin nun? Tayong susuko, huwag tayong Patience, Padre, patience. Patience. Yes, ano pa? Hindi po yung pananampalataya mismo, naniniwala ka na bibigyan ka, nagtitiwala na yun ang titingnan ng mahal na Panginoon na hindi sumusuko. Ayun po. Amen. Pananalig na walang hanggang, pananalig na walang makakapigil kahit sa umulon man po magyo, mananalig ako pa kahit sa ating Panginoong Kristo na walang pag-aanin lang at hindi ako titigil. Parang ganun, Father. Ano po? Amen. Ganun. No? Yung hindi ka magdarasal dahil kailangan, no?
Pero ang una, wag na po natin kakalimutan ng dasal. No, wag natin kakalimutan yan ng dasal. Ano pong definition ng dasal pala? Sa inyo, ano ibig sabihin ng pag kayo nagdarasal? Yung sabi ni Jesus, when you pray, wag kayong magamit ng mga maraming words. When you pray God, you pray like this, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. No? Pag sinabi niyang when you pray, anong definition niyo sa prayer? Pakikipag-usap po. Opo, communication po sa ating Panginoon. Yan. Ang prayer ay communication, relationship with Him. Hindi yung unilateral. Lord, makinig ka kasi nagsasalita ako. Lord, makinig ka dahil may problema yung pamilya ko. Lord, makinig ka dahil, kung hindi mo ako pakinggan, hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi po yan prayer. Ang prayer ay deep relationship with God. No? Kung titingnan po natin yung mga santo, di ba? Wala naman silang ginagawa. Ang ginagawa nila, meditation. Si Madre Teresa de Calcutta, sabi niya, kayo sa mga pare, hindi pare, lay, hindi lay. Pag kayo busy, magdasal kayo 1 hour. Pag sobrang busy, 2 hours. Pag napaka-busy, 3 hours. Pag sobrang busy niyo talaga, 6 hours. Ano ibig sabihin nun? Huwag natin kakalimutan na anuman ang gawin natin, we must always connect with the Lord. We're always in harmony with the Lord. Yan ang prayer. Hindi yung prayer. May mga, di ba, nag-aral tayo niyan sa Christian living. May mga iba't ibang prayer, individual prayer, community prayer, na yung personal prayer, di ba? Prayer of the community. No? May mga iba mga, pero yung definition na tunay na prayer, huwag natin nakalimutan. Yan ang pagiging our communication with God, yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. May gusto pang magbahagi, magbigay ng testimonyansa. Ito po mga kapatid, sino ba pang gusto magbahagi at magtanong kay Father, mga kapatid, habang nariyan pa siya? Mukhang natatahimik kayo. Samantalahin nyo habang si Father ay narito pa. Mga kapatid. Hello. Sister Yana. Sister Mayet. Po. Tanong po kayo, tanong kay Father kung anong inyong tanong kay Father. Ako lang po yung magtatanong nga po, Father. Yeah. Tatanong ko lang po, halimbawa po, di ba sabi po, bawal po ang paulit-ulit na prayer. Ganun po ba? Akin lang pong ika-clarify po. Halimbawa po, ang prayer ko ngayon, kumbaga may gap po kami ng aking brother. Pag-pray ko yun araw-araw, di ba ba pag-uulit-ulit? Kasama po ba sa pag-uulit-ulit? Ang ganyang prayer, dahil di po ba sabi, dapat mag-forgive po tayo. Pero kung pinagpo-forgive siya po ay hindi. Paano po yun? Kaya pinagpipray ko na lang po siya na paulit-ulit. Na sana po ay lumambot ang kanyang kalooban, patawarin ako kung may kasalanan. Sana po mahalin niya ako. Ang ganun po. Yung paulit-ulit, mali po ba yun? Hindi naman mali ang paulit-ulit. Halimbawa, ang rosary, di ba paulit-ulit yan? Hail Mary full of grace. Glory be to the Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Glory be to the Father. Hail Mary full of grace, di ba? Paulit-ulit yan eh. Every day, di ba? Sa seminaryo, paulit-ulit yan eh. No? Isipin na lang natin, pag ang isang tao mahal mo, halimbawa tayo ng mga bata pa tayo, ilang beses tayo nag-I love you sa girlfriend at sa boyfriend?
Mas milimit po pag mahal. Ganun po. Ha? Mas maliit, di ba? Oo. Pag Mas mahal na malimit mahal, pong magsabi kung mahal po yung tao. ganun din sa Panginoon. Basta importante, sabi ng Panginoon, magdasal tayo with our heart. Ako lagi ako nagdarasal. Hindi ako mamaya nagdarasal ko yung sa exorcism. No? Bakit ko ulit-ulit? Sabi ko kanina, dapat natin ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng pamilya natin, lahat ng mga mahal natin sa buhay at ang sarili natin. No? I-trust natin sa Kanya. No? Ibigay natin sa Kanya. Itiwala natin sa Kanya. Lord, buhay mo to. Pinahiram ako ng buhay. Tulungan mo ko na sana maging mas malalim pa itong buhay na binigay mo sa akin. No? Yung maging fulfill itong buhay na binigay mo sa akin. Ano ba talaga ang mission ko? Lord, tulungan mo po ako. No? Communication, hindi lang unilateral, hindi lang ikaw lagi magsalita. No? Kundi, papakinggan natin siya, magtitiwala tayo sa kanya bilang isang nanay, tatay, no? Maski sa pang-araw-araw nating mga pangangailangan sa pagkain, spiritual, sa pagkain material, no? Yung pagpapatawad, no? Huwag natin kakalimutan yan. Yung mga sabi nga ni Saint John Maria Vianney, ang prayer daw ay kalakasan ng tao at kahinaan ng Diyos. Napakagandang definition ni Saint John Maria Vianney sa prayer. No? When you pray, lumalakas ka, but at the same time, humihina ang Diyos. In the sense na pinapakinggan ka niya. No? When you pray with your heart, it depends. Dapat magdasal tayo. Laging nafe-feel ng ating puso. No? Thank you po. Kasi po ako, kahit po saan ako naroon, maya't maya, pag nasa, di ba, pinapunta ako sa CR, kung saan lugar na ako lang mag-isa. Pag naalala ko po, lagi ko po pinag-pray. Kasi masama pa ulit-ulit. Kaya po, Okay. Pero, okay. Ako, lagi ganun din ako eh. Pag nagdadrive, once na lumabas ako ulit sa pintuan, at nagdadrive ako ng motor or kotse, Our Father, Hail Mary, Glory be. Alam niya, Lord, kung minsan hindi ko alam ang sinasabi ko, pero Lord, i-offer ko sa iyo. That's a kind of prayer. No? Pag kayo naghugas ng pinggan, Lord, itong paghugas ko ng pinggan, i-offer ko po sa aking pamilya, sa kaluluwa, sa mga kaluluwa ng mga pamilya ko, sa mga namatay na pamilya ko, sa kapayapaan ng buong mundo. Lord, itong paglinis ko ng bahay, i-offer ko po sa pagiging mabait, pag magiging mas mabait ako. Lord, itong pag-ayos ko ng room ko, i-offer ko po para sa aking sanctification. Yan ang tinatawag ni Santa Teresa del Bambino Jesus, Saint Teresa of Child Jesus, the little ways of love. No? La piccolissima via dell'amore. Ano man ang gawin natin, i-offer natin sa Panginoon. Sinasabi rin yun ni San Paulo, kumain man tayo, matulog man tayo, mamatay man tayo, we are always with the Lord. Yan ang prayer. Yan ang definition ng prayer. No? Yung pakikipagbahagi, pakikipagrelasyon, pakikipag-communicate sa Panginoon. Amen, amen. Thank you po. Diba po, Father, ang panalangin ay mabisang sandata rin natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng maging sa ating sarili. Dahil kung tayo palagi nananalangin, hindi tayo, mabiiwasan tayong gumawa ng kasamaan dahil pag nananalangin ako tapos gagawa ko ito, parang ang konsensya mo habang nananalangin ka pa, talagang ang panalangin ay malaking sandata sa kasamaan, sa demonyo, sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya dapat tayo palaging
nananalangin tayong team at maiiwasan natin gawa ng hindi ka nais-nais dahil mapipigilan natin dahil nananalangin ako tapos gagawa ako ng ganito. Di ba, Father? Kaya sabi ko, ang panalangin talaga ay napaka-importante sa ating buhay. Ang pagkikipagrelasyon sa ating Panginoong Jesucristo at pagkikipag-usap sa Kanya. Amen po. Amen, amen, amen. Sige po mga kapatid, sino pa po? Sister Rose Jean, baka may tatanong ka. Father, good morning po. Sige. Hindi ka po pagka tayo nagbibisit sa simbahan. Hindi lang naman po tayo sa Blessed Sacrament na lapit kay Mama Mary dun po sa ibang mga santo. Ano pong panalangin doon sa mga ganun? Halimbawa po kay St. Joseph, St. Antonio de Padua. Halimbawa, hihingi tayong tulong sa kanya. Ano pong panalangin ng kasunod mo? O po pagkaganyan ang ipinapanalangin ko po pagkatapos ng hiling ko, glory be. Tama po ba yun? Pwede po ba yun? Lahat po dasal, pwede. Pero wag natin kalimutan, di ba? Pagpapasok tayo sa simbahan, maraming mga santo-santa sa gilid ng simbahan. Kung Yes nakikita po. nyo. Ano ibig sabihin yan? Ang simbahan is a community na kasama tayo lahat. Pare, madre, lay, etc. etc. Ang buhay natin, pagpasok ng simbahan, it's a camino. Ang camino, Paglakad. paglalakbay, yan. Paglalakbay. Takban. Yes po. Paglalakbay natin patungo sa Diyos, patungo sa tabernakulo, patungo kay Kristo. Okay? Yung mga santo-santo sa kaliwat kanan ng nakikita niyong altar, hindi natin yan sinasamba. Okay? Bine-venerate natin yan. Hindi inador. Ang adoration sa Diyos lang. Yung mga santo-santo, bine-venerate natin. Ano ibig sabihin yan? Pag tayo nagdarasal kay San Antonio, ano ba talaga ang karisma ni San Antonio? Ano ang karisma ni Saint Joseph? Ano ang karisma ni Santiago? Ano ang karisma ni Saint Paul? Yan. Pag tayo nagdarasal sa kanila, San Paulo, bigyan mo naman ako. San Paulo, di ba, missionary siya. No? San Paulo, bigyan mo naman ako ng grasya tulad sa iyo na sana maging tulad ako sa iyong maging misyonero na ipakilala ang Diyos through His words, no? Sa pagpipreaching niya, no? Yan ang mga natin. Hindi natin sila sinasamba kasi San Paulo, sinasamba kita. Mali yun. Kay San Paulo, yung mga santo na sinasabi nyo, sila yung mga model na gagawin natin yung mga ginawa nilang kabutihan, hindi kasamaan. Hindi yung kay San Agustino, babaero. Si San Paulo, violente. Dahil sa kanya, napatay si Saint Stefano, primo martire. No? Yung mga santo, tulad din sa atin yan. No? Hindi na, parang sila yung mga sila yung mga example, mga model ng ating buhay. Sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Si Carlo Acutis, mahal na mahal niya yung Eucharist. No? Through na internet, pinapalaganap niya yung pagmamahal sa Eucharist, no? Sa mga kabataan, no? Saint Carlo, tulungan mo naman yung mga pamangkin ko, no? Na sana maging tulad sa iyo na mahal ang Eucharist, no? Pero huwag natin kakalimutan na sila ay mga model lang, hindi sila dapat i-adore. Hindi sila dapat the same level ng Panginoon. Hindi yun. Parang dapat nating tularan sila. Yan, dapat nating tularan ba yung Tagalog? Tularan yung mga gawain na mabuti ng mga santo. Kasi hindi lahat ng mga santo ay mababait before mag-convert. Kasi halimbawa, di ba, sabi ko kanina, si San Agustino, matindi yun sa babae, babaero yun eh. Ilang years nagdasal yung mama niya, si Santa Monica. Almost 20 years. Pinagdasal siguro yung anak niya para magbago na. No? Oh, thank you po, Father. Welcome po, ate. Sige po mga kapatid, siya pa po, Sister Rose Jean, baka po kayo maibabagi kay Father. Sister Rose Jean, ganda. Busy na, Sister Rose Jean. Sister Marita, ikaw, baka may tatanong ka kay Father. Sister Marita.
Wala. Salamat po, Brother Grover. Wala po at klaro naman po yung sinabi ni Father. Salamat po. Salamat po. Sino pa po ang gustong magtanong kay Father? Talaga namang... Ako, kuya, ako. Sige, Sister Pel, idol. Hello po, Padre. Magpagpalang umaga po. Good morning. Padre, ako hindi magtatanong. Ako lang po ay magsishare ng tunay na buhay. Di ba tayo nga po sa panalangin, yung po may sinasabing acts, hindi mo po ito yung adoration, contrition. Isang bagay ang tiyak. Pag ako po'y pumuko sa supplication at ako'y nainip na ako nananakaw ang galak sa puso ko. Pero pag ako'y pumuko sa adoration, more on thanksgiving, yung ayos talaga, Padre. Yun lang po. Salamat po. Amen, amen. Yan. Ano yung may sinabi ka? Ano yun? Yan ang mga kinds of prayer. Adoration, ano pa yun? Adoration, contrition, or repentance, Tapos ano yun? thanksgiving, and supplication. Yung po supplication dun hingi, thanksgiving ko sa salamat, pero more ang adoration po pinakamataas na antas. Ano po? Nandun po yung pagpupuri at pagsamba. Kami yan, pag may nagsishare, mas madami. Yan yung mga uri ng mga prayers. Di ba? Nakalimutan ko na yan. Tumatanda na ako eh. Kita buti na lang sinabi nyo. Contrition, supplication, pasalamat, di ba? Amen. Sige po, sino pa po? Magbahagi, mga kapatid. Brother Robert. Sige po, Sister Sonic. Good morning po, Father. Good morning po. Alin po ba ang sinasabi ni Lord ni Jesus sa gospel natin yung wag paulit-ulit? Alin po ba yon yung kasi po halimbawa po ako araw-araw po nagro-rosary, hindi lang isa. Hindi po ba paulit-ulit yung Our Father, Hail Mary, or yung pong everyday na personal prayer o sa pagbago matulog, hindi po ba lahat tayo may mga personal prayer na hinihingi kay Lord na paulit-ulit nating idinadasal, at kahit ito'y pag naman po ito tinugon ni Lord, ipinagkaloob ni Lord, patuloy naman po tayo nagpapasalamat. Alin po ba doon ang tinutukoy ni Lord na huwag paulit-ulit? Kasi ang pagdadasal po natin talagang wala pong katapusan na patuloy po tayong nagdadasal habang kaya natin magdasal. Nagdadasal po tayo. So paulit-ulit po talaga. Amen po, yun lang po. Salamat po. Sabi niya pong paulit-ulit. Ang ibig sabihin na paulit-ulit, ang ibig sabihin niyan na hindi kayo nagtitiwala. Ang isang bata, pag mama, pwede pagbigay ng tubig. Mama, pwede pagbigay ng tubig. Mama, bakit mo sinasabi yon? Ang ibig sabihin niya, wala kang pasensya at wala kang tiwala sa mama mo na bibigyan ka ng tubig. Ang ibig sabihin nun, na huwag paulit-ulit. Pag tayo nagdarasal, ulit-ulitin mo. Pero with your heart. Okay? Pag tayo nagdarasal, kasi di ba, at saka sabi ko kanina, pag tayo nagdarasal ng rosary, no? Para yan, yung sign, narinig niya ako? Narinig niyo? Hello? Amen. Yes po, Father. Yes po, Father. Pag yan nagdarasal ng Hail Mary, 15 Hail Mary yan, parang yung sinasabi natin, I love you, I love you, I love you. Paulit-ulit. Di ba? Pero, yung maski na paulit-ulit, basta isa puso mo, it's a prayer. Okay? Dasalin yan, ano yun, huwag niyong sabihin na walang bisa yung dasal niya dahil inulit niyo. Ako bakit ang misa hindi yan paulit-ulit ang misa? Ang misa, di ba, parang ulit-ulit. In the Father, Son, the Lord be with you, tapos first reading, tapos second reading, tapos offertory. No, everyday yan, everyday. O pagka sa linggo, pag hindi makapag-misa ang pare, it's a mortal sin. No? Paulit-ulit yun. Pero sinasabi niya na yung wag paulit-ulit, wag yung paulit-ulit na hindi nasa puso. Kasi pag inulit-ulit mo lagi, ibig sabihin niyan, hindi nasa puso ang sinasabi mo. Yung pag nagsasabi sa prayer, pag inulit-ulit ko, ang ibig sabihin niyan, na mas lumalalim ang aking relasyon sa Panginoon. No. Depende sa ating
kilala naman natin ating sarili, di ba? Depende naman kung anong pagdarasal natin sa Kanya. No? Bawa, merong sakit yung pinagdarasal natin. Hindi naman masama paulit-ulit sabihin mo, Lord, pwede mo siyang pagalingin. Lord, pwede mo siyang tulungan yung pamilya niya na sana hindi na mag-worry. Lord, sana mawala na yung cancer niya. It's a prayer. No? Ulit-ulitin mo yan. Walang problema yan. No? Walang problema yan. Basta isa puso mo. Wala naman masama na paulit-ulit. Basta nasa puso. No? Parang sinasabi ko, Mama, I love you. Daddy, I love you. Sa gabi, Mama, Mommy, good night. You kiss. Sa mami mo, sa daddy mo. Good night. No? Yung mga, yan ang mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Ng prayer is relationship with God. A deep relationship with God. Kaya wag po kayong mag-alala, mas kinulit-ulit nyo, mas isa puso nyo, it's a prayer. Pero pag inulit nyo ang dasal na hindi naman sa puso, sa bibig lang, hindi yung dasal. Klarado po? Klarado? Amen, amen. Opo. Basta sa puso nyo, walang problema yan. Pag sinasabi nyo, I love you, sa girlfriend nyo, sa asawa nyo, sa boyfriend nyo, sa asawa, I love you, you mean it, na talagang mahal mo siya. No? Ganun din sa Panginoon. Pag tayo nagdarasal, sa Blessed Virgin Mary pa nagdarasal ng Rosario. No? At huwag nating kakalimutan po, no? Before tayo pumasok ng simbahan, alam na ng Panginoon ang desire ng puso natin. Alam na niya. Kaya huwag kayong magsayang ng mga words. No? Yan ang sinasabi ko kanina, no? Na magtiwala sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Lord, alam mo naman ang talagang kailangan ng pamilya ko. Alam mo naman talaga ang kailangan ng mga anak ko sa exams, no? Alam mo naman ang mga kailangan ko sa trabaho, no? Bigyan mo ako ng help, no? Hindi masama ang paulit-ulit. Ang masama, yung pinuulit na hindi sa puso. Yung inulit na hindi sa puso, wag na yun, para yung papagalo. No? Pero pag inulit natin, mga prayer natin with our heart, okay yun. Kita nyo, di ba? Pag yung hindi natin in-explain ang sacred scripture, yung mga tao na nalilito sila, hindi nila alam ang ibig sabihin. May sarili silang interpretasyon. No? Kaya yan ang importansya ng magisterium. Na ang Katoliko, di ba, nababatay sa tradisyon, sabi ko lagi, sa Biblia, Sacred Scripture, at yung magisterium. Yung explanation, yung teachings ng church. Ano ba ang sinasabi ng teachings ng church tungkol sa prayer? Yan. Importante po yan. Father, hindi ako magdarasal kasi paulit-ulit lang naman mali yun. Magdasal with our heart. No? Always with your heart. May gusto pong magbahagi, magtanong? Meron pa tayong 8 minutes. Sige po mga kapatid, meron pa pong 8 minutes para magtanong kay Father. Mga kapatid, Sister Jonah, baka po kayan, Sister Jonah. Good morning po. Salamat po, Brother Grover. Good morning po, Father. Binalikan ko po yung gospel for today. So, wala naman pong sinabi dun sa gospel na wag magpapaulit-ulit ng dasal. Ang sinabi po doon, huwag gagamit ng napakaraming salita. Hindi sinabing paulit-ulit. So, hindi lang po ako aware doon sa ibang mga kasulatan sa gospel or sa ibang books kung may sinabing huwag paulit-ulit. Yun lang po ang gusto kong klaruhin, Father. Hindi po sinabi doon sa gospel na huwag tayong magpapaulit-ulit ng dasal, kundi huwag tayong gagamit ng napakaraming salita na yun din lang naman yung thought noong ating ipinagdadasal. So, yun lang po ang gusto kong klaruhin, Father. Yeah. May napakagandang tanong. Yun talaga yun, di ba? Tama po yun, no? Na pag tayo nagdarasal, dapat isa puso, no?
isa puso yung sinasabi natin. Ano ba ang nakasabi kanina? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sandali, basahin natin yung medyo tumatanda na tayo eh. Lagay dito. Sandali ha. Huwag magsayang, nakalala dito pregando, non sprecate parole come pagani, e se credono di venire ascoltate a forza di parole. Non siete due? Huwag magsayang ng words. Okay? Bakit huwag magsayang ng words? Pag kayo nagsasayang ng words, ang ibig sabihin, wala kayong tiwala sa Diyos. Yung sinabi ko kanina. Pag ako nagdarasal, alam ko, napapakinggan niya ako. Yan ang faith. Yan ang tiwala. Pag ako magdasal sa Kanya, pag ako makipag-usap sa Kanya, pag ako makipagrelasyon sa Kanya, alam ko, pinapakinggan niya ako. Father, bakit ang tagal ko nang nagdarasal, 20 years na hindi pa ako pinapakinggan? Ibig sabihin niya, hindi yan para sa'yo. May mas maganda pa para sa'yo. Kung hanggang ngayon hindi ka pa pinapakinggan, o hindi yung para sa'yo, o ayaw mo lang na maging ganun ka. Yun lang naman yun eh. Yeah? Nun esprekate, huwag yung sayangin pag kayo magdasal. Huwag kayong magsayang ng mga words. Ang ibig sabihin nun na yung isang words nyo na sinabi nyo sa Kanya, no? Pero nasa puso nyo, na alam nyo hindi kaya pabayaan, na alam nyo na nandyan siya at gagawin niya yan. Hindi ngayon, hindi bukas, o maybe after 30 years. No? Ako po, no, at the age of 5, maniwala po kayo, at the age of 5, ang dasal ko sa Kanya, Lord, sana maging pare ako. 72 kami, 72, dalawa lang kami naging pare. Ako pa yung pasaway. Ako yung pasaway sa grupo, no? Pero bakit naging pare ako? Dahil ginusto niya at ginusto ko. Tinawag niya ako. Maya-maya At ako. nag-yes ako sa Kanya. Kaya nagkatotoo yung dream ko at the age of 5 Kasi naka-ano years. ako naka-online ako. 31 years ako sa pagkapare, 56 na ako. Sa edad, Oh, 31 years ako sige. sa pagkapare. Oo. Yung vokasyon ko sa pagkapare, Nararating mo lang ba? inordinahan ako sa pagkapare. So, Ganun sige, yung mamaya na. happy, Oo, sige. Sino ba pupunta? pagiging pagka-happy ko sa pagkapare nung unang araw hanggang ngayon, pareho pa rin. Sino nagbibigay ng grasyang gano'n? Walang iba kundi ang Diyos. Oo, may Ilang meeting mga daw siya. mag-asawa, no, na matagal na sila, Okay, pero hindi masaya. okay, bye-bye. Ilang mga pare na ilang taon na sa pagkapare, pero depressed. Bakit gano'n? Father, bakit gano'n? Kasi nga, hindi sila marunong makipagrelasyon sa Diyos. Di ba? Ulitin ko ulit sa inyo. May nakita kong film. Nakalimutan ko anong titulo ng film eh. Nung kwan pa ako, nung seminarista pa ako. Sabi nung lalaki sa babae, Afro-Amerikano yung lalaki. Sabi niya sa asawa niyang babae, maybe one day, sasabihin ko sa iyo na hindi na kita mahal. Pero wag kang maniwala dahil that day, na pag sinabi ko sa iyo na hindi na kita mahal, baka lasing lang ako, wala ako sa pag-iisip, o hindi ko alam talaga ang sinasabi ko. Just remember na ang puso ko ay para sa iyo lang. Kinuha ko po yun, at nakita kong film na to at the age of 15 na, yung phrase na yon, kinuha ko bilang dasal kong personal. Sabi ko, Lord, baka one day sabihin ko na pagod na ako sa pagkapare. Lord, baka sabihin ko, Lord, hindi ko na to kaya. Ayaw ko na magpare. Pero wag kang maniwala, Lord. Kasi that day na sinabi ko, na sasabihin ko tong phrase na to, baka wala ako sa tunay na pag-iisip, o lasing lang ako, o hindi ko alam ang pinagsasabi ko. Just remember na ang puso ko ay para sa iyo. Hanggang ngayon, yun ang pinagdarasal ko sa Kanya. Grabe mga blessings. Naintindihan niyo ibig sabihin ko, na ang dasal is a question
of heart, hindi question of mouth. Alam ng Diyos yan eh. Wala pong standard sa pananampalataya. Faith is a gift. Hindi iyo yan dahil pari ka, hindi iyo yan dahil araw-araw nagsisimba ka. No. Ang faith is a gift. Regalo yan sa atin. Hindi yan iyo. Sa Diyos yan. Pero, pag ang pananampalataya natin sa Kanya ay mahina, hingin natin, Lord, increase my faith in you. Lord, palakasin mo naman ang tiwala ko sa iyo. No? Yung tulad ng mga ganyan naman sa film, nakatulong sa akin yun. No? Nakita ko yung lalaki na one day pag sabihin ko na hindi na kita mahal, huwag kang maniwala dahil lasing lang siguro ako niyan. Kinuha ko yung phrase na yun. Sabi ko, Lord, baka, kasi mayroong mga pare na mas magaling pa sa akin, pare na mas hanto pa sa akin, pare na matatalino, pero lumalabas sa pagkapare. No? May mga matatalino dyan ng mga madre, mga mag-asawa. Bakit sila nag-aalisa, naghiwalay? Yun nga, kulang sa relasyon sa Diyos. No? Huwag natin kakalimutan yan. Our relationship with God. No? Yung respeto natin sa Kanya. Hindi yung takot. Huwag kayong matakot sa Diyos. Yung fear, ang ibig sabihin ng fear, hindi ibig sabihin ng takot. Yung fear, ibig sabihin ng respeto. Since mahal tayo ng Diyos, gawin natin ang nasasaad na huwag natin i-offend. Huwag natin siyang mahal niya tayo tapos sasampalin mo. No? Yung nanay mo, pinapakain ka tapos sasampalin mo yung nanay mo, tatay mo. Wala ka talagang hiya, wala ka talagang sa tunay na pag-isipan. No? Pero maski na ganun, maski na sinasampal mo siya, mahal ka pa rin niya. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Iba ang tao eh, iba tayo eh. Tao lang kasi tayo, kaya sinasabi niyang paulit-ulit. No? Pero siya, huwag kayong mag-alala kasi alam niya kung anong desire ng puso niyo. Maski ulitin mo pa yan, basta with your heart. No? Non esprecate. Huwag niyong sayangin ang words niyo. No? Pag kayo magdasal, Lord, alam mo na mahal kita. It's a good, beautiful prayer, no? Lord, alam mo mahal kita. Ako pag naglalaro ng football, Lord, i-offer ko tong laro ko sa mga bokasyon ng mga pare o sa aking pagiging mabait, sa pagiging marespetong pare. No? It's a prayer. Ano man ang gawin natin sa buhay natin, kumain man tayo, magpasadyata man tayo, mag-jogging man tayo, maglaro man tayo, matulog man tayo, we are always with the Lord. Yan ang prayer. No? Always glorify the Lord. Dahil itong buhay natin ay Kanya. Pahiram lang ito sa atin eh. No? Kaya huwag kayong matakot na pag sinabihan kayo ng doktor, mamamatay ka na mamaya. Anong problema yan? Kasi nga, pasal yun ang buhay natin eh. Ang buhay natin. Doon sa paraiso. No? Yan ang tunay na buhay. Iniumpisa natin dito, tatapusin natin sa paraiso, hindi sa impyerno. No? Pero yung iba ng mga politiko, hindi nila alam kanilang ginagawa. No? Sige, Pastor Helen, mayroon po kayong tanong, nakatasangan yung kamay. At si Father po tapos na yata. Hello po, buongiorno Padre. Ako naman ito, ang tanong ko naman, or maybe hingi lang ng kaunting tayo. Pinag-usapan natin about prayer. Minsan kasi Father, okay na sa atin yung simple prayer lang, no, kahit personal natin. Pero minsan sa Facebook or sa media, mayroong mga prayer, di ba, ang dami makikita natin. As minsan pag nagbabasa ka, hindi lahat ng mga pinopost ay mararamdaman mo na angkop sa iyo. So, sa akin, Father, hindi ba mali na yung prayer na yung pag nagustuhan mo ay ang ginagawa ko kasi, Father, sinisave ko. Kagaya nung pag before confession, ay mayroon ako nabasang na nagustuhan ko, Father. Siguro, naka-attract sa puso ko, no? So, yun ang inuulit-ulit ko na every time na mag-confess ako, dinadasal ko yun. So, hindi ba mali yung magkopya tayo ng mga prayer sa
media or sa Facebook. Yun, Father. Hindi naman. Oo. Salamat. Yeah. Hindi man masama yun. Oo. Di ba, sabi ko kanina, nakuha ko rin yung prayer yun sa at the age of 15 years old, nanonood kami ng film. No? At sabi nung lalaki dun sa babae, baka one day sasabihin ko hindi na kita mahal. Pero huwag kang maniwala dahil ang puso ko ay para sa'yo lang. Dahil nung sasabihin ko sa'yo hindi na kita mahal, baka naloko na ako na, ano yun? Wala ako sa tunay na pag-iisip. Just remember that my heart is always with you. O, nakita ko yun sa film. Pero ginamit ko yun bilang dasal sa kanya. Lord, alam mo na mahal ko ang bukasyon na binigay mo sa akin. Huwag mong tulungan mo ako na sana ilayo sa tentasyon, ilayo sa kasamaan, na sana magsilbi ako sa iyo bilang tunay na pare. Na ang puso ay tulad ng puso mo, tulad kay Kristo na nagmamahal na walang interes. No? Dapat ganoon. Pag basta mga tama, walang problema po yan. Basta huwag niyong kakalimutan na pag magdasal kayo, always pray with your heart. Huwag niyong kakalimutan yan. Pray with your heart at huwag yung mga sayang na mga words. No? Alam na niya eh. Parang nanay, anong ibig sabihin noon? Dahil nagtitiwala kayo. Huwag na paulit-ulit. Mami, pag inuulit mo, ibig sabihin wala kang tiwala. No? Pero pag sinasayang mo na paulit yung Hail Mary, parang kwan yun, yung pasasalamat mo sa kanya. I love you. Hail Mary, I love you. Hail Mary, glory be to God. I love you. Parang ganun yun. Sana hindi ko nalilito sa explanation ko. Naintindihan niyo po ba? Pag hindi klarado... Amen. Yes, amen, Father. Salamat, Father, kasi hindi lahat ng mga post ay mararamdaman mo. Although maganda rin, pero minsan hindi matatouch ang puso mo. So once na mag-pray, ako doon may mga morning, evening na nakapost at ang sarap basahin kahit nakita mo lang, yung parang natatouch talaga yung puso mo. So once na ganun, Father, sinisave ko na yun at yun na ang dinadasal ko every time na ganun. Salamat, Father. Salamat po, welcome. Huwag niyo pong kakalimutan na walang standard. Ang relasyon natin sa Diyos, walang standard yan eh. Depende yan sa atin. Example, ang pitchel, hindi naman tayo pare-parehong the same na relasyon sa Diyos. Halimbawa, no? Yung tasa ng kape, Lord, bakit yung pananampalataya ako yung parang tasa ng kape, maliit lang ang kape? Bakit yung kapitbahay ko, yung pananampalataya niya, yung kabarkada ko, yung pananampalataya niya parang pitchel? Bakit ba ang kape, pag ininom mo sa pitchel, masarap? Hindi na masarap inumin ang kape, espresso, sa pitchel. Tama? Iniinom ang espresso sa maliit na baso. Yung maliit na ganito. Iniinom ang tubig sa pitchel. Kaya huwag tayo magsabi na, Father, bakit mas magaling yun? Hindi ako magaling. No. Wala pong standard na pananampalataya. Sabi ko kanina, ang pananampalataya, dahil kayo nagpipray, dahil binigay yan sa inyo ng Panginoon. Hindi pare-pareho. Huwag niyo sabihin na, bakit si Father Santo, ako hindi? No. Iba-iba tayo eh. It's not a standard. Ang relasyon natin sa Panginoon, kanya-kanya, at hindi natin pwedeng i-delegate. Father, hindi ako nag-mimbis sa simba dahil bahala na yung asawa ko. Yung asawang babae naman ang magdarasal sa akin, hindi naman ako. Hindi pwedeng i-delegate ang pananampalataya. Ikaw, personal. It's a personal. Pag tayo mamatay, hindi mo naman kasama ang asawa mo, mga anak mo, mga parishioner ko, parents ko, at si Pope Leo. Pag mamatay ako, mag-isa ako. At tatanungin ng Panginoon, anong ginawa ko? At hindi ko siya pwedeng lukuhin, ha? Kayo, pwede ko yung lukuhin. Tayo, pwede ka pero hindi po natin pwede lukuhin ang sarili natin at ang Diyos. Kaya, pagdarasal, huwag nang lukuhan. Huwag na tayo maglukuhan sa dasal. Pag magdasal tayo, direct to the point. No? Non esprecate. Huwag kayong magsayang ng mga words. Kasi alam ko naman na mahal niyo ako eh. No? Pag mahal ko ang asawa ko, no need na paulit-ulit na lang, di ba?
Pero yun sinasabi ko lagi, na pag gusto niyong humaba ang pagmamahalan niyo, humaba ang relasyon sa Panginoon, anong dapat sabihin sa asawa? Always Love. yes. Love, okay. No? Pag kayo nag-away, sabihin niyo lang sa babae, yes po, yes. Laging yes. Ang lalaki, dapat mag-yes kayo lagi sa mga asawa niyo. Tatagal ang kasal niyo yan. Ganun din ang Diyos. Lord, okay po, yes po. No? Manang nagsabi. Kaya nga hindi ako nag-asawa eh. Di ba? Kasi isa lang ang yesan ko, ang Panginoon lang. Yes, Lord, no? Hindi yung asawa, hindi yung biyenan. Di ba? Tama? Tama. Amen, amen. Ano pa? Padre, Ah, Padre, may dadagdag pa ako base sa sinabi ko kanina at ako nagmamadali at ako sasakay ng bus. Ngayon po ako nasa employer na ano po. Yung sabi ko nga po sa inyo, personal ko itong karanasan eh. Sabi naman, humingi Matthew chapter 7, verse 7. Pero pag tumutok nga po ako, Padre, mas kaliliwanagan ko po. Pag tumutok ako sa hinihingi ko, ako'y nainip. Ang kasunod niya, sasabihin ko, Lord, bakit kadamot mo sa akin? Magkakaroon ako ng envy sa kapwa. Sabi ko, Chebe, kabait mo, bakit sila ba'y mas maayos kaysa sa akin? Mga ganyan, Padre. So, ibig sabihin mo na, anakaw yung galak sa puso ko na itinatanim ng Panginoon. Kaya po, ang tutok ko doon, pupunta ako sa mga adoration kung maraming pagdidiktas na ginawa sa akin ng mahal na Panginoon. Ang haba-haba at ang kapal ng aking medical records, pero awa ng Diyos, nakaka-work pa rin ako. Hindi man ako ganun kadaming pera. Pero ang mahalaga, hindi ako pabigat sa aking pamilyang kadugo at sa komunidad when it comes to financial, Padre. Di ba malaking biyaya na po ayon? Salamat po, Padre, yung po. amen. Salamat po, klaro na po, Padre. Mas lalo ko po lang pinalalim. Sabi ko, Lord, ba't ang damot mo sa akin? Pag ganyan na po, sabi ko, ang itim kong manalangin. Tapos sabi ko sa Lord, madamot. Pero ang mahalaga, Padre, nagpapakatotoo ko sa harapan ng Panginoon at nahingi ng grasya, Lord, itawid mo ako dito. Salamat po, Padre. Amen. Salamat. Talagang gano'n yan. May mga bagay kung minsan darating ng mga negative sa buhay natin. Huwag po kayong mag-alala dahil ang Diyos meron siyang isang plano na mas pa. Huwag yung kakalimutan yan, ha? Example, ako from kinder to grade 6, ako po yung panlaban ng singing contest sa public school, Ligaw West Central Elementary School. No? Kinder, ako yung first. Grade 1, makalaban ko yung ibang mga bata, ako yung first. Hanggang grade 5, grade 6, ako lagi yung first. Nung grade 6 na, before mag-high school, Bicol Region, may singing contest. Every contestant, mayroong 3 kakantahin na kanta. No? Nung ako na yung kumanta, ang pipiliin lang, isa lang. Sa 50 contestant, isa lang ang pipiliin na singer. Yung first. Pag mag-second ka, disqualified ka. Okay? Pag mag-first ka, papadala ka sa Manila, sa Cultural Center of the Philippines. No? Tanghalan, anyway. No? Nung ako nang kumanta, every contestant 3 kanta. Nung ako nang kumanta, ako lang yung pinakakumpletong every Monday nung grade 6 ako. Every Monday, wala akong klase kasi music practice lang ako. Kanta, no? Talo ko pa yung valedictorian, ako yung pinakabobo, pero talo ko pa yung valedictorian, hindi ako nagkiklase every Monday dahil nga may labanan ng singing contest sa buong Bicol region, no? Nung ako nang kumanta, umulan ng malakas, yung unang kanta ko, umulan ng malakas, ako lang yung kumpletong instrument, piano, ukulele, gitara. Ako lang yung panalo na to kasi ako laging panalo from kinder hanggang grade 5, yung grade 6, kukunin lang yung first. Okay. Nung kumanta na ako, umpisa yung lakas ng ulan talaga. Alam mo yung buhos ng ulan. Hindi marinig yung kanta ko sa unang kanta. Kasi nga buhos Huminto yung ulan, pangalawang kanta ko. Kaya narinig lang ng mga judges, yung second na kanta at saka yung pangatlong kanta. Sa katapusan, second lang ako, kaya disqualified. Sa 50 contestant, nag-second ako. Yun pala, kaya ako na-disqualified, yung taon pa lang yun, papasok ako ng seminaryo. Kung nag-first siguro ako, hindi ako pare ngayon. At mas may mga ganda pang mga singer para sa akin, di ba? Maraming singer na mas magagaling. No? Pero singer na pare, kunti lang. Kunti lang kami mga singer na pare. Kaya magaling talaga ang Panginoon. Alam niya, no? Alam niya na kung saan tayo.
Kaya mag-trust tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Lord, kilala mo ako, hindi na ako mag-aksaya pa ng mga words na sabi mo. No? Alam kong ama kita, hindi mo ako pababayaan, alam mong ina-adore kita, no? Alam kong hindi ako magugutom, kaya bigyan mo ako ng pagkain ngayon, hindi bukas, no? Spiritual and physical, at tulungan ako magpatawad. Hindi ko to kayang patawarin nung pumatay sa pamilya ko. Pero sa grasya mo, Lord, kaya mo patawarin yun. At alam ko, pag pinatawad ko sila, alam ko na makakamit ko ang pagmamahal mo. Dito pa lang sa lupa, I'm always in paradise. Kaya grabe talaga ang mga blessings na dumarating sa buhay ko. Kaya gusto ko lang i-condivide, i-share sa inyo, no? Na sobra talagang pagiging masaya ko sa pagiging pare sa buhay ko, no? Wag yung intindihin yung mga chismosa. Wag niyo silang intindihin, no? Pag inintindi niyo siya, ibig sabihin niya na yung relasyon niyo sa Diyos mahina, no? Isipin niyo na mahal kayo ng Panginoon. Huwag niyo kakalimutan yan. God loves us so much. Okay? Amen. Brother Fernan, nakatas ang kamay mo. Ano na mo kay Father? Good morning, Father Bonnie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Father, tunay na talagang napakabuti ng Panginoon, ano. Dahil kung hindi kayo naging pare at naging champion kayo, wala kaming spiritual director ngayon. Kaya naman. Anong swerte? Amen. purihin ng Diyos. Alam niyo, Father, natutuwa ako dahil ang ganda ng inyong ng pagpapatotoo. Tunay naman na talagang sabi niyo nga, pag mananalangin ka, yung galing sa puso. Kita nyo naman na yung kagaya ng shinare ko noon nung umalis kami sa lumang trabaho namin, sa dating trabaho. Pero humingi kami ulit sa Panginoon na sabi namin, Lord, isa pa uli dahil alam ko yung unang trabaho na yun, ikaw rin na nagbigay. Pwede bang humirit? Bigyan mo uli kami ng isa pang maayos na trabaho. So, parang nakikipag-usap lang ang paghingi ko sa kanya, pananalangin ko, no? Pero alam ng Panginoon na Father na iyon ay talagang galing sa puso namin. Tulad ng paghingi namin sa iyo, hiningi ka namin sa Panginoon kaya kasama ka namin ngayon. So, nakaka-inspired yung iyong pagpapahayag kasi nga pag ang panalangin na galing sa puso, tunay na sinusunod niya at pinagkakaloob niya. At binigyan tayo niya ng pattern kung paano mananalangin, kaya maganda rin at salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ganoon ang kailangan namin gawin na pananalangin. Maraming salamat ulit, Father. See you on Sunday. Salamat po. Yung pattern yan, sabi mo na. Kita pag may nag-share sa atin, mas tumalalim ang ating usapan, no? Yung pattern. Binigyan tayo ng Panginoon yung pattern, no? Hindi yung i-memorize. Pattern yun. Na siya ay Ama, no? Nagdasal tayo sa Kanya. Siya ang pinaka number 1 sa buhay natin. Pag tayo naghihingi ng pagkain sa ngayon, wag yung sa bukas, at magpatawad, no? Magpatawad, no? Ang pinimportante diyan talaga yung tiwala sa Kanya, yung tiwala at yung pag nagdarasal dapat with our heart. Amen. Sister Jonah. Sister Jonah, kayo po. Ano po ang inyong tatanong? Sister Jonah, nakatasa kayong kamay. Okay po. Ayun. Ganito po, Father. Dalawang punto po sana yung gusto kong malinawan. Doon, yung una po, yung paghingi natin, kagaya po nung sinabi ni Sister Fel na humiling siya ng humiling at the end at hindi na ibigay, parang kinukwestiyon niya ang Diyos na bakit madamot, kasi tayo usually ganun din. Pag meron tayong unanswered prayer, yung mga prayers na hindi niya pa sinasagot or hindi pa niya ibinibigay, magari hindi pa ito yung moment. So ang siguro para sa akin, ako sa sarili ko po, ang ina-apply ko lagi is, Lord, kung ano ang kalooban mo. So yun po sa palagay ko ang napakagandang prayer na pwede nating sabihin lagi, na kung ano po yung kalooban mo sa kanyang timing, sa kanyang modo, sa kung anumang paraan niya ibibigay ito, yung kalooban niya po lagi.
Yung kung hindi man ito ang para talaga sa atin, yung kalooban niya lagi ang masusunod dahil magari or maaaring hindi ito makakabuti para sa atin at alam naman natin na ang hangad lagi ng Diyos sa atin ay ang mas nakakabuti para sa atin. So segundo punto po, Father, doon sa ating gospel na yung sa huling part po na Pagpatawad. sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama sa Langit. Ngunit kung hindi nyo pinatawad ang nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. So doon para naman po sa akin, siguro po yung pagpapatawad, may kasabihan nga po tayo na to err is human, to forgive is divine. So lagi po nating hihingiin yung divine grace para po makapagpatawad tayo. Pero sabi nga po dun sa na-attendan namin na recollection o parang retreat namin noong nakaraang linggo, yung pagpapatawad po ay iba sa reconciliation. Forgiveness is different from reconciliation. Maaring napatawad na natin yung tao o napatawad na natin yung ginawa ng tao, pero may mga pagkakataon na hindi naman natin kailangang pag pinatawad na natin ay maging okay na ulit tayo, yung mag-reconcile na ulit tayo na as if na walang nangyari. So magkaiba po ang reconciliation at saka forgiveness. So yun po sana yung punto ko na gusto kong malinawan din at ma-share sa ating mga kapatid. Salamat po, Padre. Salamat po. Napakagandang reflection na binigay nyo. No? Yung unang punto na sinabi nyo na, no? Anong una yung punto? May tumatanda na tayo. Yung kalooban niya po, Pader. Yung kalooban po ng Panginoon, instead na insist po natin yung ating mga prayers na hindi niya sinasagot. Yung kalooban ng Panginoon. Yes, pag po tayo nagdarasal, ang Panginoon binigyan tayo ng buhay eh. Okay? Una sa lahat, ang Panginoon binigyan tayo ng buhay at depende sa atin kung iiyak tayo o tatawa tayo. O kung magtatrabaho tayo o magiging tayong palamunin. Okay? Kaya ano ba talaga ang iskopo? Ano talaga ang meta? Ano ang goal ng ating buhay dito sa mundo? Dapat meron tayong mission, meron tayong purpose. Ano ang purpose ko dito sa mundo? Kung maghihintay na lang ako sa Panginoon, hindi ako magiging pare. Tinawag ako ng Panginoon, pero kailangan ko sabing yes. Ito yung sabihin ko. Tinawag tayo ng Panginoon, pero o sa family life or sa sacerdotal life, no? Religious life, no? Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? Kasi kung minsan, yung ibang mga tao 30 years old na, 40 years old na, andun pa rin sa magulang. No? Hindi ko maintindihan. Ang buhay natin ay napakikli, 60, 70, 80 sa malakas. Half of your life, nandiyan ka sa magulang. Wala ka bang purpose sa buhay mo? No? Kung maghihintay lang ako sa Panginoon, yan ang mangyayari sa akin. Buong buhay ko, doon ako sa bahay. Yan ang buhay ko? No. Sa akin, hindi. No? Huwag tayong maghintay sa Panginoon. Ang Panginoon, binigyan tayo ng buhay at depende sa atin kung paano tayo maglakad. No? Ano ginagawa ng magulang? What? Can you say that again? Tinutulungan maglakad ang bata. Tinutulungan magsalita, maging marespeto, no? Kaya sa Diyos binigay sa atin yung buhay natin at sa atin kung paano natin isabuhay ang buhay natin. Hindi lahat depende sa Panginoon. Depende sa akin yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag po natin kakalimutan yan. No? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi, Father, bahala ng Diyos sa akin. Kaya lahat yan, sa katapusan yan, adik yan. No? Yung mga nahuli sa patrol, napapatawa ko eh. No? Pag nahuli sila, nagnakaw, bakit ginawa mo yon? Sorry po kasi nangailangan ng pamilya. Tarantado talaga. Kung ako yung pulis siguro, sinapak ko na siguro yun. Karamihan talaga nun, di ba? Pag nahuli, ang sinasabi, Sir, sorry po sir, kasi nangailangan. Ganun ba yon? Buti na lang talaga, naging pare ako.
Kasi kung hindi ako pare talagang o naging pulis ako, MPA na siguro ako ngayon. Ang sarap talagang sapukin, no? Alam mo bawal magnakaw, alam mo bawal gumawa ng katarantaduhan, magnakaw na tapos gagawin mo tapos mag-sorry ka, katarantaduhan talaga. Yan ang mga tao na bahala ng Diyos. Bahala ng Diyos, okay yan. Kasi sa katapusan yan, adik ka yan sa katapusan. Kung bahala ng Diyos, adik or iba pa, hindi ako pwede umaga pa lang kasi baka tayo ma-high blood. Anyway, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay at depende na sa atin yan kung in what way we live our life. Yung pangalawa, sabi ni ate, yung sa pagpapatawad, kasi binigyan kayo na ang ganda ng presentation nyo, no? Kayo na nang nagbigay ng question at nagbigay na rin kayo ng answer. Kaya napakaganda nga no? Yung reconciliation and forgiveness, no? Ang reconciliation, synonyms ng forgiveness, no? Para ang reconciliation, kung minsan ginagamit niya ng sacrament of reconciliation, no? Bakit 'yon? Mag-reconcile na walang parang walang nangyari. Yan, parang walang nangyari. Yung forgiveness, pinapatawad kita dahil okay na 'yon. So, pinapatawad ka pero may pero yun no? Kung minsan may kasamang pero, but I forgive you but no? I forgive you but kung gagawin mong sinabi ko, okay yan. Pero pag hindi mo ginawa yung sinabi ko, hindi kita papatawarin, no? Yung reconciliation, magandang term yun dahil theological, no? It's a sacrament of reconciliation, no? Sinasabi ko yung Father, nagpatay pa ako ng tao, nagnakaw po ako, nakiapid po ako, but talagang I'm very sorry for my sins at hindi ko na po yun gagawin. Yan ang reconciliation, no? Medyo profound respeto sa forgiveness, no? Kaya salamat ate sa testimonial sa inyo. Salamat sa sharing nyo yan. Padre, may pahabol pa uli ako. Padre, madali lang ang mabilis. Ang hinihingi ko po talaga sa Panginoon, physical na lakas na dagdag. Ano po, Padre, para po klaro sa inyo, at saka pera. Paliliwanag ko sa inyo kung bakit. Ano po, Padre? Ako rin ang physical na lakas po'y kailangan ko dahil ako po'y nasa community, may pamilya po ako, kagaya po nitong pahuli. Nagdasal. Ang aking ate nagpapasama sa akin. Sandali. Pag nagdasal ka, Lord, bigyan mo na ako ng pera. At si Father Bonnie. Yan. Padre, paliliwanag ko po sa inyo po. Padre, makinig po kayo. Padre, ito pong huli, ang kapatid ko nagpapasama sa akin para bisitahin yung kanyang kapatid, yung kanyang amo na nasa Milano. Sabi ko, alanganin ako. Sabi ko, kinakailangan kong ipahinga. Sabi kong ganyan. Nakaw, sinabi na ng kapatid ko yung ganire. Hindi para siraan ng kapatid ko. Nakakapunta ka ng Milano nung tayo nag-Christmas party. Nakakapunta ka ng Toscana. Di ba, Padre? Tapos ilang beses yan, magpipilgrimage ka, tapos hindi mo ko sasamahan, hindi yari. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng physical na lakas. Siyempre may community rin ako, lalo pag linggo, may TLT, tapos may FOD. So para sa ganang aking Padre, hindi naman masama ang hinihingi ko. Dahil hindi ko naman ito gagamitin sa kawalang hiyaan, hindi ko naman gagamitin sa pagbibing ko ng wala ng tulugan o sa pagtutungit. Yan po, Padre, una, para po klaro kung ano yung hinihingi Nawala ko. si Father. Padre, pangalawa, kaya hindi po ako ng dagdag na pera. Siyempre, ang pera po lang kailangan. May anak ako na kailangan. Magbabayad ako ng bahay, nasa community ako. At ang sarap sa pakiramdam nang ako'y nakakapagbahagi. Salamat po, Padre. Para po klaro. Yun po. Maraming po salamat. Nawala si Father na nag-out na. Baka may ginagawa na. Baka si Padre nakuha sa akin. Yan po ba, mga kapatid, ang nangyari? Kaya ako'y nahingi ng lakas. Baka may tumawag. Mga kapatid, di ako nahingi ng lakas, Kuya Grover. Sabi ng kapatid ko, yan, magpipilgrimage ka. Magdamagan yan. Padre, sabi ng kapatid ko yan, magpipilgrimage ka sa 28. Maghapunan yan. Tapos hindi mo ko masamahan pamilya na. Ay, grabe, Padre. Kaya po nahingi ako ng dagdag na lakas dahil may community po ako sa TLT paglinggo.
Tapos pupunta pa ng FOD, samantalang Padre, dito sa malapit po sa amin, may simbahan, pwedeng doon ako magsimba. Ay, pero siyempre, may lakas ako, tapos Padre, may asma ako. Kaya sa ganang akin, hindi masama na ako'y humingi ng dagdag na lakas. Meron po naman dagdag pa, dahil nga po may mga dagdag na ipinapagawa ang mahal na Panginoon. Yan lamang po, Padre, maraming salamat. Amen. The best. Amen, amen, amen. Dapat lang talaga, oo. Hingi tayo sa Panginoon, hindi naman masama eh. No? Ang masama, pag hindi kayo humingi. Hindi nyo? Kaya ang ibig sabihin niyan, di ba sabi ko, pag hindi kayo humingi, dahil hindi nyo kilala ang Diyos, Kasi akala mo panalo ka. mas malakas pa tayo sa Diyos, kaya hindi kayo humingi. Kaya ko doon. Kaya, Lord, bahala ka na sarili mo. Bahala na ako sarili ko. No? Bakit ako magdarasal sa'yo? Yan ang walang tiwala sa Panginoon. Kaya hindi sila humihingi. Tayo, mahina lang, kaya may humingi tayo sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Kanya bilang isang anak. No? Okay na? Amen. Pero pa. Sister Marita po, kanina nakatas ang kamay, Sister Marita. Baka po busy na. Wala na siguro, Father. Punong-puno na lahat. Maraming salamat po. Wala na akong sasabihin, Brother Grover, kasi nasabi na lahat ng Father at ang ating mga kapatid. Amen, amen. Magpasalamat na lang tayo kay Father. Magpasalamat na lang po tayo lahat kay Father. Huwag natin kakalimutan yung prayer. Wag po tayong magdasal na tulad ng mga slave, no? Magdasal tayo tulad ng isang anak. Kaya huwag natin kakalimutan yan. Pag tayo nagdarasal, lagi natin ilagay yan sa isipan natin na tayo ay anak ng Diyos. Papakinggan niya tayo. Magtiwala tayo sa Kanya. Ha? Magtiwala tayo sa Kanya. Wag tayong mag-doubt sa Kanya. Pag hindi pinapakinggan yung dasal natin, Lord, baka meron kang balak na mas maganda pa sa buhay ko. Kayo na bahala. But give me serenity and peace. Yan ang ganyan kakalimutan. Give me serenity and peace. Serenity and peace. Serenity and peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Salamat din tayo sa ating mahal na ina na laging pinoprotektahan tayo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Amen. The Lord be with you. And also with you with the Spirit. God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po, Father.